So, good morning. So, ngayon ay May 19, 2024, 6:46 AM. Bumabiyahe na tayo ngayon. Paalis na dito sa Atok, Benguet. Yung rota natin ay pupunta tayo ngayon ng Tinok, Ifugao para puntahan yung pinakabagong highest point, no, ng highway system ng Pilipinas. Dati kasi yung Atok ang pinaka highest point. Ngayon meron ng bago, no. Ito yung Kiangan sa Tinok, Ifugao. Yan. So babiyahe tayo ng mga 1.5 oras na may habang 53 kilometers mula dito sa Atok, Benguet. Kaya lang yung 1.5 oras, dahil hindi natin kabisado yung yung kalsada, no? So kung makikita nyo naman, puro likuan ito puro kurbahan. Baka abutin tayo ng mga 2 dahil i-chill ride lang natin tong biyahe na to. Hindi naman tayo nagmamadali. Pag ganitong mga kalsadahan, medyo kailangan mo ng mahabang pasensya rito na mag low speed, no? Kasi yung dinadaanan natin ay national highway po ito, no? Ayan, Kabayan, Gias. Ito ay national highway at dinadaanan ito ng halos lahat ng sasakyan, no? Iba't ibang uri ng sasakyan. Merong mga maliliit na sasakyan, pero marami tayong nasasalubong ng mga truck tsaka mga bus, no? So kailangan maingat tayo magmaneho. Tsaka kung makikita ninyo yung kalsada dito, ito pa yung parang lumang disenyo ng highway natin, no? Wala siya halos na shoulder, halos kalsada lang talaga. So yan. Kaya kapag mayroong mga sitwasyon na mag-overtake ka, hindi ka basta-basta makakapag-overtake, no? Pag ganitong kurbadahan na tapos maliit pa yung kalsada. So dahan-dahan lang tayo hanggang sa makarating tayo ng highest point sa Tinok, Ifugao, no? Yan. Philippine Loop 2024. Tara na. Yun. So kung nakikita nyo yung malalaking sasakyan na yan, mga bus, truck, yun yung makakasama mo rito sa sa Halsema Highway, no? Ang tawag nila dito is Halsema Highway. Ang totoo niyan, sabi nila, ito raw ay pampito sa pinakadelikadong kalsada sa buong mundo, no? Pampito. Siguro kaya sinasabing ito ay isa sa mga delikadong kalsada kasi unang-una, hindi nga siya ganun kalakihan, no? Pangalawa, pag tinitingnan mo yung mga bundok dito sa kanan, no? Parang mga landslide prone area, no? Yan, kung nakikita natin, puro parang may mga batong maglalaglagan. Tapos dito naman sa kaliwa, no? Ang makikita naman natin dito ay mga bangin. Napakalalalim na mga bangin, no? At sa totoo lang, pag tinitingnan mo yung bangin dito, parang parang ihilab yung tiyan mo kung hindi ka sanay sa heights. Dahil sa sobrang lalim, sobrang taas, no? Yun, naglaglag yung mga bato. So Halsema Highway.
So yan, kung nakikita nyo rin yan, ewan ko kung nakikita nyo sa video yan, na dahil mataas na to, yung pag is biglang ano may mga sitwasyon na bumababa yung pag sa kalsada na halos wala kang makita, no? O yan. So medyo maganda-ganda pa ngayon kasi nakikita pa natin yung yung kalsada. Pero medyo dumidilim minsan, no? Gaya kahapon, kaya hindi kami nakaalis dito dahil nag-zero visibility yung kalsada. Sa tagal namin na nag-aantay na mag-clear, no? Mahigit 2 oras na kami, o mahigit halos magtatatlo na nga na nandun kami sa isang area nakisilong kasi umuulan. Pero ayaw talagang clear nung kalsada, no? Naghalo kasi yung ulan tsaka yung pag, kaya wala ka halos makita. So ganun. So ganito naman pag may mga ganitong kalsadahan, no, na medyo makapal yung pag, dito mo magagamit ng gusto yung kung meron kang driving lights na kulay dilaw. So yun ang nakikita natin na ginagamit madalas ng mga tao rito, mga sasakyan, no? Yung maganda kasi sa kulay dilaw na pag lights o yung ilaw is tumatago siya doon sa pag no? Pag puti yung ginagamit mo, di lalong puputi yung pag, lalong wala kang makikita. Yun, grabe, no? Yun mo, halos wala na. Yung sa kaliwa natin, wala ka na makita. Puti, puting puti. Pero kahit napakalalim na mga bangin dito sa gilid, magtataka ka rin kasi makikita mo yung mga bahay pa may sasakyan pang nakapark. Yun, madilim na. Dandaan tayo at medyo parang madilim yata dito sa part na to, no? Kapal ng pag. Yun. So Buguias, welcome to Buguias. Hindi ko alam kung tama yung pagkakaano ko kung Buguias o Buguias. Yan, wala ka na makita, Dandaan lang tayo. Lalong kumapal yung pag Dahan-dahan lang. Ayun. Kasi di mo na makita yung nasa unahan mo So dito kahit araw, pag ganitong makapal yung pag, yung mga sasakyan nakailaw. Kasi kung hindi sila nakailaw, hindi mo sila kaagad makikita, lalo na kung kasalubong mo, no? Yun, no? Yun, kailangan nakapag-light. Subukan natin i-on yung isang camera natin. Yun. Tapos play. Yun. So 6:59 ng umaga, yung mga nakikita natin na mga bahay, no? Wala kang makitang tao sa labas halos.
So medyo kanina pa tayo bumabiyahe, no? 6:59 na ng umaga. Ewan ko lang kung dahil sa kapal ng pag wala ko nakikitang mga tao. Pero pag tinitingnan mo yung mga bahay, parang ano eh, parang hindi pa sila lumalabas. Kasi lamig nga dito sa labas eh. O parang tulog pa siguro yung mga tao. So hindi kailangan gumising ng maaga pag ganito yung lugar eh, no? Yan o, tingnan mo yung mga bahay o. Wala akong makitang ano, parang gising na. Parang, oh, yun, may isa ako nakita yun, naglalakad, no? So isa pa lang, kanina pa tayo tumatakbo ng ilang minuto. Pero karamihan sa mga bahay sarado eh. Oh. Oh. Di tulad sa amin dun sa Bicol, pag ganitong oras na, yung mga tao halos nasa labas na, marami nang nasa labas. Dito pa isa-isa lang oh. Oh. Isa-isa lang yung mga tao. Oh, yung mga bahay ano, kita mo walang tao sa labas oh. Sarado sila. Dahil siguro napakalamig, no? Malamig 'yun. Pa isa-isa lang yung mga tao. Yun, karga muna tayo dahil so malapit na tayo sa bayan ng Bugyas, no? So ayon dito sa mapa, yung bayan ng Bugyas ay para siyang crossing na kapag kumanan tayo, which is yun ang destination natin, papunta yun sa sa bayan ng Tinok, no? Ifugao hanggang doon sa Banawe. Kapag kumaliwa naman tayo, yun naman ang daan papuntang Mangkayan, no? Dire-diretso yun hanggang Cervantes, which is pagbalik natin doon tayo dadaan. So ang ibig sabihin, pagdating natin doon sa highest point sa Tinok, no, sa Ifugao, babalik tayo kung saan tayo dumaan o pumasok. Babalik ulit dito sa Bugyas, sa crossing ng Bugyas, para dumiretso naman papuntang Mangkayan, Cervantes, hanggang sa makarating tayo ng Quirino, Ilocos Sur. Ito na. Ito na yung ito na tayo sa bayan ng Bugyas, no? Malaking bayan pala to, no? So parang ito yung parang pinaka-commercial area ng Benguet, no? Hindi ako sigurado, pero yun, malaking bayan to. Maraming negosyo, maraming komersyo, no? Maraming mga tao. Yan. Ito yung intersection, no? Ito yung tropa natin.